Ito si Arum Haneda, ang lalaking pinagkaaitan ng maayos na buhay matapos mamatay ang kanyang ina, at pagbintangan ng pagtatrader ang kanyang ama kaya't itinuring siya ng marami bilang basura. Simulan natin ang kwento sa kung paano naging magulo ang kanilang mundo na dati ay tahimik at payapa, hanggang sa biglang lumitaw ang mga pagwasak sa kalangitan at lumabas ang samut-saring mga halimaw na tinatawa nilang monstro. Mabilis na nasakop ng mga ito ang mundo at walang nagawa ang mga tao upang isara ang bukas na lagusan, maging ang militar at puwersa ng gobyerno ay hindi humobro na humantong sa pagkawasak ng mundo. Ngunit ang pagdating ng mga na-awakenang na tao ay siya ding pagkakaroon nila ng bagong pag-asa, at sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan unti-unti nilang naibabalik sa kaayusan ang lahat. Ilang araw nang walang tigil sa pagsalakay ang mga halimaw kaya't kasabay nun ang matinding kaguluhan sa buong bayan. Ang palaging pinupuntirya ng mga halimaw na ito ay ang walang kalaban-laban sa kanila lalo na ang mga bata. Sa kabila yun hindi naman binaygo ng ating bida ang mag-inang nangangailangan ng tulong sa agaran niyang pagdating, hinarap niya ng buong tapang at walang bahid ng takot ang dambuhalang halimaw sa kabila ng kakulangan niya sa kakayahan. Mahigpit niyang utos na tumakas na ang mag-ina at gagawin niya ang lahat upang pigilan ang mga halimaw. Tumayo siya ng tuwid at pilit na nilalabanan ang malakas na puwersang unti-unti niyang nararamdamang bumabalot sa kanya. Nanginginig man ang mahinang mga braso ngunit handang gawin ng ating bida ang lahat, magawa lamang niyang makatulong. Sa gitna ng kaabalahan bigla na lang lumitaw sa kanyang gilid ang isa pang halimaw, kaya't mabilis ang ginawa niyang pag-atres upang umiwas sa nagbabadya nitong pag-atake. Ngunit hindi niya na nagawa pang makaiwas ng malakas na pakawalan ng halimaw ang kapangyarihan, at direkta itong tumama sa kanyang katawan kaya't malakas siyang tumilapon sa pader. Bumulwak naman ang dugo mula sa bibig ni Arum kasabay ng malakas niyang pag-ubo, nahihilo man siya sa lakas ng pagkakabagsak ngunit nanlaki ang kanyang mata nang makita ang papasugod na halimaw. Matatalim at di mabilang na ngipin ang nagbabadyang sumakmal sa kanya, sa mga oras na iyon inakala niyang haharapin niya na ang kanyang katapusan. At di inaasahang mula sa itaas isang lalaking may malakas na kapangyarihan ang biglang nagpakita tanan ang nakaambang espada, kasabay ng pagbagsak ng lalaki sa sahig ay siya din namang paggulong ng putol na ulo ng halimaw. Nang lingunin ni Arum ang paligid nakita niya ang ilan pa sa mga lalaking nakikipaglaban, at kung paano pagpira-piresuhin ng mga ito ang mga halimaw. Iba-iba ang taglay nilang kapangyarihan ngunit lahat sila ay lubhang malalakas at makapangyarihan, na may kakayahang tapusin ang kalaban sa pamamagitan ng pagtupok sa mga ito gamit ang apoy. Naglabasan ang mga tao matapos ang laban at walang ibang umugang sa lugar, kundi ang mga papuri sa tatlong lalaking tinawag nilang mga hero na nagligtas sa kanila. Saad pa ng batang sinubukang iligtas ng ating bida na nais niyang maging katulad ng tatlo sa kanyang paglaki, at hindi man lang pinansin ng mag-ina ang panganib na sinuong ni Arum para sa kanilang kaligtasan. Ito si Kandayu, ang pinakabatang commander sa kasaysayan ng mga hero, isang esper na taglay ang lightning abilities at kilala sa tawag na Star of Hope dahil sa kanyang malakas na kapangyarihan. Si Reko Darren ay isang deputy commander at isang esper na may nag-umapaw na kapangyarihan, isang lalaking kalmado at itinuturing na kanang kamay ni Kandayu. Ang astig na lalaking ito naman ay ang ace ng assault squad na si Sakuma Retso, taglay niya ang fire abilities at may kagaspangan ang pag-uugali. Sa gitna ng mga nagliliparang papuri sa tatlo nasa likuran lang ang ating bida, nakatingin at naghaanggad na balang araw ay maging kasing lakas siya ng tatlong ito. Nang magsialisa ng mga tao at magbalik sa kanilang tirahan, naiwan ang ating bida na halatang ininda ang natamong pinsala kanila. Paalala ni Chiyo kay Arum na ang likidong nagmumula sa mga halimaw na nakaharap kanina ay naglalaman ng lason, kaya't kinakailangang mag-ingat ngating bida sa susunod. Pinilit naman ni Arum na makatayo matapos makaalis si Chiyo at may bandahan ang kanyang sugat, ngunit agad siyang natigilan nang marinig ang pagdating ng mga hero at nagsalita sa kanya ng pangmamaliit. Tinawag nilang tanga si Arum dahil sa kapangahasan nito, at pinagbantaan pang wag sasayangin ang kanilang mga oras. Animoy nilamon ng lupa si Arum dahil sa kahihiyan ng sabihin pa ng mga ito, na isang insulto sa mga hero kung magiging isa sa kanila si Arum balang araw. Tumatawang pagpapatuloy pa ni Retso na hindi kailanman nila magiging Kelvel ang anak ng traidor. Nakaramdam ng inis ang ating bida at pasiga na pinabulaanan ang bintang ni Retso sa kanyang ama, dahil doon agad niyang natamo ang malakas na sipa ng mayabang na lalaki sa anito'y pang-iinsultong paraan ng pakikipag-usap sa kanya.
Tumalsik si Arum at muling bumagsak sa sahig dahil sa lakas ng sipa, at habang nakahandusay saad ni Retsu na habang isang command ang ama ni Arum, iniwan nito ang kanyang sugatang mga kasamahan at pumunta sa ibang mundo. Pang-iinsultong tanong pa niya na ano ang maaaring itawag sa bagay na iyon liban sa pagta-trader. Nandilim ang mukha ng ating bida sa mga narinig at napaiyak sa galit, pasigaw pa niyang muling pinagtanggol ang ama at sinabing kailanman ay hindi nito magagawang magtraidor. Muling pinaandar ng lalaki ang kanyang kayabangan at inyapak ang maduming paa sa dibdib ng ating Arum, dahilan upang mapahiga ito saka sinabing tumahimik siya sa pangangatwiran. Ramdam ni Arum ang kahihiyang dumadaloy sa buo niyang pagkatao ngunit wala siyang magawa kundi ang matalim na tumingin sa mga mayayabang na hero ngunit may masasamang budi. Malakas na tumawa ang lalaki saka sinabing mukhang may ibubuga pa ang ating bida, kaya't hinamon niya itong magpakitang gilas sa kanya at sumugod. Saad pa ng mayabang na si Retsu na tatapusin niya si Arum sa isang pitik lang ng daliri, kaya't upang patunayang mali ang mayabang na lalaki ay agad na tumayo ang ating bida kasabay ng matapang na pagpunas ng dugo sa bibig. Ginamit niya ang natitirang lakas upang sumugod sa pusit na si Retsu, ngunit hindi pa siya nakakalapit ay pinaganya na nito ang fire attribute na mabilis na umatake sa kanya. Nagtawanan si Retsu at Darren sa anilay katangahan ni Arum at di man lang ito nag-isip sa kanyang ginagawa. Habang nasusunog at umiinda ang ating bida at siya namang pagdudumaling pagpipigil ni Chiyo sa mga ito, saad pa niya sa dalawang pusit na hindi nila maaaring singilin ang anak sa kasalanan ng magulang. Osek naman ni Retsu sa babae na masyadong malambot ang puso nito, dagdag pa ni Darren na maaaring isang araw ay maloko din ni Arum si Chiyo. Bigla namang napakapit sa dibdib si Arum nang maramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang pananakit nito, kaya't hindi niya na naitago ang mga pagdaing. Ramdam niya ang pagdaloy ng lason sa kanyang mga ugat at ang paninigas ng kanyang kasukasuan. Batid ni Chiyo na masama na ang nangyayari at kasalukuyan ng kumakalat ang lason sa katawan ni Arum, na marahil sa pinsalang natamo niya kanina habang pinipigilan ang isang halimaw na umatake sa mag-ina. Gayunpaman dahil sa kabutihan ng puso ni Chiyo walang pag-aalinlangan niyang inilahad ang nag-iisang antidote, ngunit nang akmang ibibigay na niya ito ay agad siyang natigilan nang marinig ang boses ng commander. Habang papalapit sinabi ni Kanda Saad na hindi pa ito ang oras upang gamitin ang pinakahuling antidote. Inutos pa nito kay Chiyo na puntahan ang batang Nahimete saka kinuha sa dalaga ang antidote. Nag-aalinlangan man siyang iwan si Arum ngunit sa huli ay wala siyang nagawa kundi sumunod. Dahil na din sa maamong mukha ni Kanda nang sabihin nitong siya na ang bahala sa ating bida. Ngunit pagtalikod pa lang ng babae ay agad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng commander, at walang balak na ibigay ang kinakailangang antidote ni Arum. Nakangising tanong ni Kanda kung gusto ba ng ating bida ang antidote. Ngunit saad niyang kanina pa nag-iikot ang kanyang alagang aso kaya't marahil ay nakalanghap na din ito ng lason. Sarkastikong tanong pa ni Kanda na ano ang gagawin nila gayong meron na lang nag-iisang antidote. Ayon kay Retsu ay hindi na kailangang magdalawang isip pa dahil mas mapakikilnabangan nila ang aso sa labanan, gayong ang lalaki sa kanilang harapan ay wala man lang maitulong sa kanila. Sinabi din ni Darren na dahil umaastang hero si Arum kanina, ay marahil gugustuhin itong may salba ang buhay ng isang aso. Nakangising tumayo si Kanda at sinabi na mukhang iisa ang kanilang mga opinyon, kaya't agad niyang binuksan ang antidote at malademonyong ngumisi habang ibinubuhos ito sa sahig. Kitang-kita ni Arum ang bawat patak ng tinatapong antidote na kailangan niya, habang nakaabang din naman ang aso ng commander na lumapag ito sa sahig. Mabilis na sinunggaban ng aso ang antidote na tinapon habang walang magawa si Arum kundi panoodin ito. Hindi pa nakontento ang asong animoy na hawa na sa kasamaan ng mga lalaki, at mabilis nitong dinumihan ang natitirang antidote sa sahig. Nagtawanan sila nang makita na tuluyan ng walang pag-asang mabuhay si Arum, liban na lang kung makakayanan niyang inumin mula sa sahig ang antidote na may nakakadiring dumi ng aso. Puro pagsigaw na lang ang nagawa ng ating bida dahil sa galit at kawalan ng pag-asa. Sinabi naman ni Kande na hindi siya malalason sa dumi ng tao kundi sasakit lang ang kanyang tiyan. Pabulong na nagtanong si Arum kung bakit at nang di na makayanan ang galit, pasigaw niyang pahayag na wala siyang ginawa sa mga ito upang makaranas siya ng kalupitan. Walang emosyong sagot naman ni Kanda na wala nang mas sasakit pa kay Arum sa paningin nila. Malakas pa nitong sinipa ang ating bida dahil para sa kanya ang anak ng traidor ay dapat mabuhay ng masahol pa sa bulate,
Inilabas pa niya ang galit dahil sinusubukan ni Arum na maging isang hero. Habang apak sa ulo ang nakaluhod nating bida saad pa ng mayabang na commander, na ang pagsilang kay Arum ay isang kamalian at nakakasukang bagay. Malakas na tadyak ang muling natamo ni Arum na ikinasubsob niya sa sahig, saad pa ng mga pusit na lalaki na mananatiling basura ang basura. Saka iniwang nakahandusay sa tabi ng antidote ang ating bida. Habang paalis saad pa ng commander na kung hindi makikita ang pangalan ni Arum sa mga nasawi, magiging kagaya siya ng kanyang ama na tiningnan na lang ngayon bilang walang kwentang taga-desyerto. Utos ni Candace sa dalawang lalaki na isara ang buong lugar at walang pahihintulutang pumasok, saka sinabing ipapatupad ito dahil patuloy pa din ang pananalakay ng mga monstro. Unti-unting lumalabo ang paningin ni Arum habang papalayo ang tatlong mayayabang, ngunit dinig niya kung paano natutuwa ang mga ito sa kanyang pagkawala at pinaplano pang mag-party. Sa galit ni Arum ay napamura siya at pinilit pang tumayo at sundan pasugad ang tatlo, ngunit kahit ang maglakad ay hindi na kaya ng kanyang nanghihinang katawan. Alam ni Arum na inilagay niya ang kanyang sarili sa panganib upang iligtas ang iba, kaya't di siya makapaniwalang ganoon ang magiging traitor sa kanya ng marami. Nung oras na yun matindi na ang talab ng lason sa kanyang katawan ngunit ramdam niyang meron di pamilya na nilalang ang dumating, pilit siyang lumingon upang makita ito ngunit dahil sa epekto ng lason ay hindi na siya makakita ng malinaw. Naaninag niya ang nagliliwanag nitong aura kaya't agad niyang naisip na isa itong monstro na nakaligtas, samantalang hindi niya alam na isa itong maganda at seksang babae na papalapit sa kanya. Batid ni Arum na sa kanyang kasalukuyang lagay ay kahit na ang pinakamababang rank na monstro ay hindi niya matatalo, kaya't tanong niya kung doon na ba talaga siya mamamatay. Habang nasa gitna ng pag-aagaw buhay naalala pa ng ating bida kung paano siya purihin ng kanyang ama, at kung paano niya ito iniidolo ang pagiging mahusay nitong hero commander. Maging ang kanyang pag-iyak ng gabing itinuring na traidor ang kanyang ama, at kinuha sa kanya ang lahat maging ang kanyang ina. Ngunit bago ito nawala paalala nito kay Arum na pagkatiwalaan nito ang kanyang ama, saka binili na hanapin para sa kanya ang kasagutan ng lahat. At nung oras na iyon nangako siya sa kanyang ina na gagawin niya ang huling bilin nito, kaya't sinabi niya sa isip na siya ang anak ni Renhanida at hindi siya papayag na basta na lang mamatay doon. Kinuha niya ang piraso ng bakal sa kanyang tabi at pilit na tumayo, ang nakatingin lang naman sa kanya ang misteryusang dalaga. Matapang na sinabi pa ni Arum na hindi siya matatakot kay Kanda at kahit pa sa inaakala niyang halimaw na nasa harap. Puno ng determinasyong itinaas niya ang hawak na bakal at walang alinlangang umatake papasugod. Madilim at walang emosyon naman ang mukha ng misteryusong babae na nag-iintay sa ating bida, kasunod mo ng matalim niyang titig sa kapinag na ang depensa. Sa pamamagitan lang ng isang kamay na gawa niyang pigilan si Arum, gamit ang nagliliwanag niyang kapangyarihang bumulwak mula sa kanyang palad. Malakas na tumalsik si Arum sa ere, at makailang ulit pang gamulong sa lupa bago tuluyang sumadsad ng nakasubsob. Sa kabila ng mga sinapit ay para bang mabangis na hayop ang ating bida na ayaw tumanggao ng pagkatalo, hindi pa man matagal na nakabagsak ay pinilit niyang ituon ang kamay upang tumayo. Sa lakas ng nakalaban niya inakala ni Arum na isang S-class monster ang kanyang kaharap. Ang tanong pa niya sa isip kung anong ginagawa ng ganoong klase halimaw doon. Bagaman may kalayuan ang kanilang distansya ramdam ng ating bida ang nag-umapa na kapangyarihan, at dahil doon inakala niyang ang mga mahihinang halimaw kanina ay isa lamang patibong, at ang kaharap niya ang totoo nilang kalaban. Nakangiwit siyang pilit na tumawa upang agad na ipaalam sa headquarter ang kanyang natuklasan, ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ay siya ng paglapit ng babae sa kanyang kinaroroonan. Mabilis at walang emosyon itong nakalutang sa ere patungo kay Arum, saka malakas na binigwasan ang ating bida sa mukha. Nandilim at agad na naramdaman ni Arum ang pag-ikot ng paligid, at bago pa siya tuluyang nawala ng malay ang tanging nakita niya ay ang magandang binti ng nekatukong na babae. Agad na pagtanto ng babae kung gaano kaina ang mga tao, gayong ang maliit na puwersa para sa kanya ay hindi man lang nito nakayanan. Gayunpaman ang nakakamangha para sa kanya ay ang lakas ng kanilang kaluluwa, samantalang malaki ang natamong sugat sa katawan ng ating bida na halos mahati na ang katawan. Dahan-daang umupo ang babae sa harap ng walang malay nating bida at sinimulang suriin ang katawan nito, saka ginamit ang kapangyarihan upang muling ibalik ang kanyang ulirat sa dati. Sa kabilang banda animoy nalaglag sa malalim na tubig ang kaluluwa ni Arum,
at doon ang sugatan niyang katawan ay agad na naghilom samantalang kakaiba ang anyong makikita sa kanyang anino. Binalot pa ng asul na liwanag ang kanyang katawan, at unti-unting umikot sa kanya na animoy pinaghihilam ang buo niyang pagkatao. Matapos ang akala niyang mahabang panaginip ay agad niyang iminulat ang mata, saka napabalikwas ng bangon sa pagkakahiga kasabay ang mahinang sigaw. Sunod-sunod na pagbuga naman ng hangin ang ginawa ni Arum matapos makahinga ng maluwag. Matapos maikot ang mata ay hindi niya maiwasang magtanong tungkol sa di pamilyar na silid. Alam tanging naalala lang ni Arum ay nasa gitna siya ng pakikipaglaban kanina lang, at biglang bumalik sa kanyang isipan ang monstrong nakaharap. Pinagmasdan pa niya ang mga kamay kasabay ng di makapaniwalang hindi siya nasawi, sa kapuno ng kuryudedad na tanong sa sarili kung ano ang kaganapan sa labas. Bumangon siya at dahan daw ang naglakas palabas, malakas pa siyang nagtawag ng tao sa paligid dahil ani ay meron pa siyang gagawin na importanteng bagay. Ngunit natigilan niya ng madaanan ng isang salamin at makita ang kanyang mukha, malaki ang pinagbago nito dahil sa pagkakaroon niya ng mahabang buhok at sungay. Sa gulat ay hindi agad nakaimik o nakagalaw ang ating bida, dahil hindi handa ang kanyang isip sa bagay na kanyang nakita. Ilang minuto lang ang nakalipas at pumasok sa silid ang babaeng nakaharap niya, kasama ang isa pang babae na nagsisilbing kanyang alalay. Sinabi ng dalawa na dahil nagising na si Arum, walang dadang tagumpay ang ginawang pagsasalin. Nang inig naman si Arum dahil sa magkahalong galit at kaba, matapos wasakin ang salaming kanina lang ay nasa harap niya. Nakaikam ang kanyang kamao at hindi magawang tanggapin ang bago niyang anyo, o sigaw pa niyang tanong kung paano siya naging isang halimaw. Nakita ng dalawa ang reaksyong ito ni Arum na hindi na nila pinagtakhan. Agad namang napalingon ang ating bida sa pinto nang maramdaman ang kanilang presensya, kasabay nun naalala niya na ang babaeng nasa harap ay ang monstro na nakalaban niya kanina. Agad niyang kinuha ang mahabang kahoy sa kapadalos-dalos na samyugo, dahil sa galit niyang paninisi sa babae kung bakit naging ganoon ang kanyang wangis. Walang alinlangan siyang tumalon sa ere at iniambang ihahampas sa babae ang hawak na armas, ngunit agad na intindihan ng babaeng alalay ang nararapat niyang gawin. Mabilis nitong sinalubong ng malakas na sipa si Arum sa ere, kaya't pasubsob na bumagsak ang ating bida. Idinagan pa ng babae ang kanyang tuhod sa likuran ng nakasubsob na si Arum, habang hawak nito ang isang patalim saka nagtanong kung bakit niya nilalapitan ang kanilang prinsesa. Takang napatanong sa isip kung ano ang sinasani nitong prinsesa. Sa kapilit na nilingan ang babae at doon nakita niya ang walang emosyong mukha ng babaeng nakatitig sa kanya. Nagngangalit nagnipi ni Arum na nakatingin sa babae at nang masiguro ng alalay na hindi na magpupumiglas pa ang ating bida, parang kidlat sa bilis na bumalik ito sa likuran ng babae. Nagpakilala naman ang babae bilang ang prinsesa ng Demon Clan, at sa human military siya ang pinakauna sa listahan ng mga ito. Hindi din makapaniwala ang babae na hindi siya nagawang makilala ni Arum. Gulat man ngunit hindi niya maaaring ipahalata na walang nalalaman ng isang mababang soldier, na kahit isang beses ay hindi pa na-ascend sa isang high-rankang mission. Ayon sa babaeng alalay ay paniguradong patay na ngayon si Arum, kung hindi sinali ng prinsesa ang kanyang kaluluwa sa iba. Wala namang lakas na bumangon ang ating bida mula sa pagkakabagsak, dahil na din sa panghihina sa sunod-sunod na revelasyon sa kanya. Naalala ni Arum na ayon sa Heroes Record meron 4 na klase ng monstro. Una ay ang Winged Clan na may kakayahang lumipad at magpakalat ng lason, pangalawa ang Beast Clan na may taglay na walang katulad na kapangyarihan at bilis. Pangatlo ang Armored Clan na may kakayahang mangwasak at dumpensa, at ang pinakahuli ay ang Demon Clan na pinakamalapit ang wangi sa anyo ng mga tao. Ang ilang miyembro ng mga ito ay nagtataglay ng mental abilities, at ang pinakamatataas ay may kakayahang ihiwalay ang kanilang kaluluwa sa kanilang katawan. Gayunpaman inakala ni Arum noon na isa lamang isang sabi-sabi at walang katotohanan. Ngunit ngayon naranasan niya na mismo na kunin ang kanyang kaluluwa, at ilagay sa katawan ng isang miyembro ng Demon Clan. Kalmadong tumayo si Arum at itinanong kung ano ang nangyari sa kanyang katawan. Salaysay naman ng prinsesa na mabilis kumalat ang lason ng Winged Clan, na kahit ang isang elepante ay magagawang manigas ang dugo sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil doon minabuti nilang exposed ang katawan ng ating bida. Natulala ang di makapaniwalang si Arum dahil hindi lang ang kanyang katawan ang nawala, kundi pati na rin ang kanyang buhay.
Nakinita pa niya sa kanyang isip kung paano nilinis ng mga ito ang bakas ng kanyang pagkawala. Nang inig siya sa sobrang pagkabigla at agad umikot ang paligid, kasabay nun ang kanyang pagbagsak sa sahig habang nanginginig ang boses. Sinabi ng alalay na narinig niyang gumagamit na ng robot ang mga human upang linisin ang bakas sa labanan, at wala man lang naiiwan sa mga ito ultimo abo para makita ng sinuman. Nagkaroon naman ng interes ang prinsesa sa sinasabi nitong mga drone at robot, at inisip na kumuha din ng ilan para sa kanyang sarili. Pasigaw na saad ni Arum na isipin din ng dalawa ang kanyang nararamdaman, matapos ang animoy walang pakundangang pagsasalita ng mga ito kung paano dinisposed ang kanyang katawan. Ayon sa prinsesa wala na siyang pakialam sa katawang wala namang laman, at baniling pagtuunan ng pansin ng ating bida ang kanyang bagong katauhan. Napasinghap naman si Arum at sinabing huwag siyang paglaruan ng mga ito. Saad pa niya na hindi siya kabilang sa kanilang clan kaya't wala siyang anunang obligasyon para sumunod sa utos. Sigaw pa niya na isa siyang tao at hindi halimaw. Natulala naman ang dalawang babae ng ibintang ni Arum na kaya siya ginawang ganon, upang makakuha ng impormasyon ng mga ito tungkol sa mga tao o heroes mula sa kanya. Napabuntong hininga na lang ang prinsesa na hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi ng ating bida. Saad pa ni Arum na nagkamali sila ng maling tao ang binuhay nila, pasigaw pa siyang sumugod at sinabing mas gugustuhin pa niyang mamatay kesa gamitin ng mga halimaw. Kalmado namang sinabi ng babae na napakatigas ng ulo ng ating bida. Saka muling sinalubong ito at tinuhad sa sikmura habang nakalutang sa ere, pinagsusuntok niya ang mahinang si Arum. Saad pa ng babae na huwag siyang maging mayabang gayong napakahina naman niya, at kahit na hindi siya tunay na monstro nakakahiya pa din na magkaroon ng kasapi ang Demon Clan ng katulad niyang mahina. Nagngalit ang ngipin ni Arum nang marinig na paulit-ulit siyang tawaging mahina, kasabay nun buong puwersa niyang iniamba ang kamao at mula doon lumabas ang malakas na puwersa ng kidlat, saka malakas na binigwasan ang babae sa sikmura. Malakas na tumilapon ang babae na ikinawasak pa ng pader, pareho namang nabigla ang babae at ang prinsesa sa nangyari. Maging ang ating bida ay hindi din maitago ang gulat matapos magawa ang hindi niya pa nagagawa mula noon. Agad sinuri ng tingin ni Arum ang nagliliwanag na kamay, at ramdam pa din niya ang malakas na puwersang bumabalot sa bago niyang pagkatao. Batid ng babae na ito ang kapangyarihan ng Demon Clan, ngunit hindi sila sigurado ng prinsesa kung paano ito nangyari gayong isa lamang siyang mahinang tao. Bawat pagdaloy ng boltahe ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay ramdam ni Arum. Ang sensasyong ngayon niya lamang naramdaman sa buong buhay kaya't hindi rin siya sigurado kung ano ito. Sandali mang natigilan or nakiramdam ang prinsesa sa paligid, saka mabilis na lumipad patungo sa ating bida. Hindi naman agad nakagalaw si Arum at namalayan na lang niyang nakalapit na ang prinsesa, agad nitong pinaganya ang kapangyarihan upang pataldekan si Arum. Walang laban na bumagsak sa higa ng ating bida, at bago pa man siya makapumiglas ay naramdaman niya ang marahang pagdaigan sa kanya ng prinsesa. Mabilis ang ginawang pagsakol nito sa ating bida kaya't di magawang makapumiglas ni Arum. Animoy nilalamon siya ng nakapalibot nitong presensya at hindi man lang niya magawang magsalita. Puno ng pagtataka ang mga mata ni Arum habang nakatingin sa prinsesang nakakandong sa kanya. Kahit na anong pilit niya sa katawan niya bumangon ay para bang may malakas na puwersang pumipigil dito. Habol ang hininga ni Arum dahil sa ginagawang pamimwersang pagtayo, ngunit kahit na pagkilos ng daliri ay hindi man lang niya magawa. Hindi maalis sa isip niya ang pagtatanong kung bakit nakadagan sa kanya ang prinsesa, gayong sigurado siyang wala itong balak na saktan siya dahil wala siyang anumang maramdaman na demonic energy waves. Inikot ng prinsesa ang kanyang paningin sa buong silid, saka maamong tinitigan ng ating bida na patuloy pa din sa pagkakahiga. Walang pagdadalawang isip na hinubad nito ang damit sa harap ni Arum, at napasinghap naman ang ating bida sa kahumahanggos na tanong kung ano ang pinaplano nitong gawin. Walang imak na inabot ng babae ang kumot sa gilid, saka mabilis na itinaban sa hubad at magka-date nilang katawan. Sa kabilang banda utay-utay naman ang paggapang ng animoy bagan sa labas papasok ng silid. Sumilip pa sa pintuan ng mata mula sa halaman upang obserbahan ang kaganapan sa loob. Kitang-kita nito ang pagdadaupang palad na ginagawa ng dalawa habang nakatikip ng kumot, bagaman nahuli ay agad hiniklat ng babae ang mata ng halaman at hinayla palabas. Nang maipit ito sa pintuan at lantutay na lumaglag nagkaroon ng pagkakataon ng alalay,
na pagpira-pirisuhin ito at itapon sa malayo. Pinakiramdaman ng prinsesa ang paligid habang si Arum naman, ay ang malaking kokomelon ng prinsesa ang ramdam na ramdam niya. Nang magtama ang kanilang mga mata animoy nagliwanag sa paningin ni Arum ang prinsesa, at nasabi na lang niya sa isip na napakaganda nito para maging demon. Hindi pa katagalan ay agad niyang sinaway ang sariling isip, saka inilihis ang mukha sa gilid dahil ani ay hindi tao kundi monstro ang kanyang kaharap. Habang patuloy sa pag-date ang kanilang mga katawan hindi pa din malinaw sa ating bida, kung ano ang sinusubukang gawin ng prinsesa. Naisip pa niya na isa itong paraan ng torture at pinaplano nitong saydin ang dugo niya hanggang sa matuyo. Sa kabila niyon wala siyang ibang makita kundi ang kagandahan ng babaeng nasa kanyang harap. Inilapit pa ng prinsesa ang kanyang mukha sa ating bida kasabay ng pagtitig sa mga mata. Kaya't inakala ni Arum na ang magiging first kiss niya ay manggagaling sa isang demon pilit niyang nilalabanan ang sarili na hindi ito matuloy. Ngunit kontra ang kanyang ipinapakitang pamumula ng pisngi sa sinasabi ng kanyang isip, kaya't agad siyang napapikit tanda na handa ng madempian ang kanyang labi. Nang imulat niya ang mata wala na ang prinsesang nakadagan sa kanya, at walang halik kundi tanging ang mata ng halaman ang nakalagay sa kanyang mukha. Tarantasyag bumangon at agad na ipinagpag ang sarili sa pandidiri, tumalsik naman ang mata na ayon sa babae ay ang Eye of Mandala. Nakita niya ang prinsesang nakatayo sa harap niya at suot ng muli ang saplot, pinaliwanag din ito na ang Eye of Mandala ay isang reconnaissance creature. Nang marinig ito agad na pagtanto ni Arum na ang lugar na kinaroroonan nila ay minamanmanan, kaya't nalaman din niyang ito ang dahilan ng ginawa kanina ng prinsesa. Gayunpaman ayon sa alalay na babae madami pa din sa mga Eye of Mandala ang nakatakas, na nangangahulugan lamang na maraming nag-aalala sa hinaharap ni Shira. Ayon sa prinsesa si Shira ang mapapangasawa at ang lalaking may-ari ng katawan na pagmamay-ari na ngayon ni Arum. Kwento pa ng prinsesa na ngayong araw ang nakatakdang araw ng kanilang kasal, ngunit bigla na lang naglaho si Shira hanggang sa matagpuan na lamang niya itong patay. Hindi niya alam kung paano at sino ang pumatay sa kanyang mapapangasawa, ngunit nasisigurado niyang hindi tao ang may gawa niyon. Wala pa mang kasiguraduhan ngunit naisip ng prinsesa na marahil nagkakaroon na ng internal conflict. Pagpatuloy pa niya na pinahahalagahan ng Demon Clan ang merit, at kahit na ang royal ay hindi nakaiwas doon. Kinakailangan ng isang demon ay tuloy-tuloy ang paglakas, nang sa ganun ay hindi siya maiwanan ng kanyang mga kasabayan. Malungkot ang matang sinabi pa ng prinsesa na si Shira ang pinakamalakas na warrior ng Demon Clan, kaya't ang pagkawala nito ay nangangahulugang siya na ang susunod na magiging target, kaya't upang pagtakpan ang pagkamatay ni Shira wala siyang ibang pagpipilian, kundi ang isalin ang ibang kaluluwa sa katawan nito. Doon na pagtanto ng ating bida na hindi siya dinala doon ng prinsesa upang gamitin laban sa militar. Hindi naman ito inilihim ng prinsesa at sinabing kinuha niya si Arum, matapos abandonahin ng mga kasamahan sa militar. Minsan pa ay nanambalik ang sakit ng kalooban ni Arum nang marinig ang pang-aabandonang ginawa ng mga ito, lalo na nang sabihin pa ng alalay na siya lang ang nakaligtas kaya't walang pamimilian ang prinsesa kundi siya ang piliin. Inis na napakapit sa dibdib ang ating bida kasabay ng pagkirot ng kanyang puso, agad namang sinabi ng prinsesa na mamili siya kung gusto ba niyang sumanib, o ang humantong muli sa kamatayan. Nang marinig ito agad na seryusong tingin ang ipinukol ni Arum sa dalawang babae, saka nag-isip ng mabuti para sa gagawing desisyong magpapabago sa kanyang buhay. Madilim ang mukha ng prinsesa na inilahad ang isang tablet sa ating bida, agad naman itong kinuha ni Arum habang may pagtatanong kung ano ang nilalaman yun. Mula sa screen lumabas ang video ng isang gawad parangal na kasalukuyang nagaganap, sa tagumpay na pagkatalo ng mga hero sa mga monstro at pagliligtas sa mundo. Sa kabilang banda saad ng tagapagsalitang general na para sa katayuan ng militar, hinihiling niya na umakyat sa stage si Captain Candayo upang tanggapin ang medalya ng kagitingan. Agad namang marahang naglakad sa stage ang lalaki at matikas na tumindig sa harap ng lahat, matapos iyon inilabas ng general ang medalya at ikinabot sa mayabang na si Candayo. Sumaludaw pa sa isa't isa ang dalawa bilang pagpapakita ng pag-aalang, abot tayo nga naman ang ngiti ng kasamahan mayabang na kaptan sa natamo nitong parangal. Umeksena naman ang mag-inang iniligtas ng ating bida at dala ng bata ang bulaklak, habang patakbong papalapit kay Kanda. Malakas na nagpasalamat ang bata saka iniabot ang bulaklak kasabay ang pagpapasalamat, saan niya ay pagliligtas nito sa kanilang mag-ina.
Puno ng sayang hiniling pa ng bata na turuan siyang lumaban ni Kanda, at sinabing nais niya ding maging hero at talunin ang mga Mostro Retsu at Darren na masyado pang bata ang paslit, kaya't hayaan na muna nito ang gawaing iyon sa matatanda. Matapang na sagot naman ng bata na hindi na siya paslit, at taglay niya na ang nararapat na lakas sa kaiginiya ang katawan na animoy nagpapakitang gilas. Malakas na tawanan naman ang iginanti ng mga naruroon sa mga pahayag ng bata. Animoy maamong tupa naman na binuhat ni Kanda ang bata bago magsimulang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Saad pa ng pusit na captain na matutuwa siya kung sa hinaharap ay magkakaroon ng mga bata ng pusong tumulong at maging isang tulad nilang hero. Ayon pa sa kanya ang pagpili sa landas na kanilang tinatahak ay may kaakibat na sakripisyo, dahil sila ang nagsisilbing pananggalang at sandala na handang magbuwis ng buhay para sa mga tao. May halong pang-iinsulto niya pang Saad na may ihalin tulad sa pagpatay, ang pag-iwan sa kasamahan sa gitna ng laban at pagtakbong nakabahag ang buntot. Naaniyay walang kapatawarang bagay na nararapat lang sa isang traidor. Malakas na sigawan ng mga tao ang umugang sa paligid, kasabay ng papuri nila sa bagong halal na captain at pagpapakita ng suporta sa pangmamaliit nito sa tinatawag na ilang traidor, na walang ibang pinagtutungkulin kundi ang ama ng ating bida. Nang inag ang kalamnan ni Arum sa galit matapos itong mapanood, at makita ang kanyang pangalan na pinaghahanap dahil sa pagtatrader. Pahigpit ng pahigpit ang pagkakahawak niya sa tablet kasabay ng pandidilim ng kanyang paningin. Bago pa makaimik si Arum, sinabi ng prinsesa na hindi niya pinipilit ang ating bida na makiisa sa kanila, ngunit sa kasamaang palad ay itinuturing na siyang traidor kaya't wala na siyang babalikan pa. Mapanghamong tanong pa ng babae kung hindi ba nakakadismayang mamatay, kung alam mong hindi ka man lang gumawa ng paraan upang maitama ang lahat. Unti-unti ay pumapasok sa isip ni Arum ang mga naganap sa kanyang buhay, dito nagtanong siya kung bakit kailangang sa pamilya pa niya nangyari ang ganoong bagay. Gayong ang mga taong nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa kanila, ay patuloy na nabubuhay ng maayos at walang pakialam. Nung oras na yun lalong nag-igting ang paghahangad ni Arum na mabuhay, nang sa ganun isang araw ay magawa niyang makapaghigantay sa mga bastardong ng api sa kanya. Galit na pinagmumura pa niya si Kandayu sa isip, at sinabing maghintay ito doble ang lahat ng sakit na ibinigay sa kanya. Malakas niyang itinapon ang hawak na tablet sa lupa, at base pa lang doon ay alam na ng prinsesa ang kanyang naging pasya.